Shocking! Doncic, hindi si Kuminga ang gusto niya sa Lakers. At biglang nagpaalam, Warriors fan favorite, umalis na ng NBA at lumipat sa Japan. Habang abala ang Los Angeles Lakers sa paghahanap ng tamang piraso para mapalakas ang kanilang lineup, lumalabas na maaaring hindi pala si Jonathan Kuminga ang pangunahing gusto ni Luka Doncic. At kung totoo ang mga lumalabas na ulat, may isang pangalan na mas gusto umanong makasama muli ng Lakers superstar, si PJ Washington. Sa unang tingin, maaaring ikagulat ito ng maraming fans dahil nitong mga nakaraang linggo, halos si Kuminga ang palaging inuugnay sa Lakers. Marami ang naniniwalang siya ang pangunahing target ng team dahil sa kanyang murang edad at malaking potensyal. Pero ayon sa ilang ulat, may ibang pananaw si Doncic. Ayon kay Sean Deveney ng Heavy Sports, interesado umano si Luka na muling makalaro si Washington, isang player na nakabuo niya ng napakagandang chemistry noong magkasama pa sila sa Dallas Mavericks. At kung babalikan ang kanilang naging samahan, madaling maintindihan kung bakit. Noong 2024 NBA Playoffs, isa si Washington sa pinakamahalagang dahilan kung bakit umabot ang Mavericks hanggang NBA Finals. Sa lahat ng 22 playoff games, naging starter siya at nagbigay ng solidong ambag sa magkabilang dulo ng court. Nag-average siya ng 13 points at 6.6 rebounds habang nagtala ng higit 53% shooting mula sa field. Pero higit pa sa mga numero ang napansin ng maraming analyst, ang paraan ng paglalaro niya ang tila perpektong bumabagay sa estilo ni Doncic. Hindi siya nangangailangan ng maraming hawak sa bola para maging epektibo. Marunong siyang gumalaw ng walang bola, mahusay sa depensa, at handang gawin ang mga maliliit na bagay na nakakatulong sa pagkapanalo. At iyon mismo ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay mataas pa rin ang tingin ni Luka sa kanya. Para sa Lakers, malaking bentahe rin iyon. Hindi tulad ni Kuminga, hindi na kailangang hintayin pa ang pag-develop ni Washington. Subok na siya sa matitinding laban at napatunayan na niyang kaya niyang mag-contribute sa isang championship caliber team. Noong nakaraang season, nagtala siya ng average na 14.2 points at 7 rebounds kada laro, habang patuloy na ipinapakita na isa siya sa mga maaasahang two-way forward sa NBA. Si Washington ay kasisimula pa lamang ng kanyang 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng halos $89 million. Sa season na ito pa lamang halos 20 million na agad ang kanyang magiging sahod at mas tataas pa ito sa mga susunod na taon. Ayon sa isang executive mula sa Western Conference na nakausap ng The Athletic, ito mismo ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nagdadalawang isip ang Lakers. Ayaw umano nilang madagdagan pa ang kanilang long-term financial commitments. Malaki na rin ang nagastos ng Lakers sa salary cap at limitado na rin ang kanilang natitirang draft assets. Kaya bawat galaw nila ngayon ay kailangang pag-isipang mabuti at dito muling pumapasok ang pangalan ni Jonathan Kuminga para sa Lakers. Nakikita nila si JK bilang isang player na maaaring sabayan sa pag-unlad ni Doncic at Austin Reeves sa mga darating na taon. Sa madaling salita, magkaibang direksyon ang kinakatawan ng dalawang players. Si Kuminga ay isang investment para sa hinaharap, samantalang si Washington ay isang mas ligtas at mas subok na opsyon kung ang layunin ay manalo agad. May ilan ding Lakers insiders ang nagsasabing dapat ay mas agresibo ang LA sa paghabol kay Washington dahil napatunayan na nitong epektibo siyang katabi ni Doncic. At para sa inyo, kung kayo ang nasa posisyon ng Lakers, sino ang pipiliin nyo? Ang batang may napakalaking potensyal na si Jonathan Kuminga o ang subok ng winner na si PJ Washington? Ibahagi ang inyong sagot sa comment section. Sa kabilang balita, habang patuloy na inaayos ng Golden State Warriors ang kanilang roster para sa bagong NBA season, may isang pangalan ang tahimik na nawala sa usapan at maaaring hindi ito napansin ng maraming fans. Si Nate Williams, ang wing player na nagbigay ng solidong kontribusyon sa Warriors noong nakaraang season, ay opisyal nang aalis sa NBA upang ipagpatuloy ang kanyang career sa Japan. Sa halip na maghintay ng panibagong pagkakataon sa Golden State, pinili ng 27 years old player na tanggapin ang bagong hamon matapos pumirma sa Chiba Jets Funabashi para sa 2026-2027 season sa isang iglap. Natapos ang 4 na taong paglalakbay ni Williams sa NBA. Sa loob ng 4 na seasons, nagsuot siya ng jersey ng Portland Trail Blazers, Houston Rockets at pinakahuli ay ng Golden State Warriors. Bagamat hindi siya naging malaking star,
Isa siya sa mga player na unti-unting nakuha ang respeto ng Warriors fans dahil sa kanyang sipag at walang takot na estilo ng paglalaro. At kung babalikan ang nangyari noong nakaraang season, madaling maintindihan kung bakit marami ang naniwalang may tsansa pa siyang manatili sa Golden State. Noong Pebrero, binigyan siya ng Warriors ng two-way contract matapos ang kanyang magagandang laro sa G League kasama ang Long Island Nets. Hindi nagtagal, dumating ang pagkakataong matagal niyang hinihintay. Dahil sa sunod-sunod na injuries na naranasan ng Warriors, napilitan ang coaching staff na bigyan siya ng mas malaking responsibilidad at hindi niya ito sinayang. Isa sa pinakatumatak na sandali ng kanyang season ay nang harapin ng Warriors ang San Antonio Spurs noong April 1. Sa larong iyon, halos 47 minuto siyang nasa loob ng court, ang pinakamaraming minutong nilaro ng isang Warriors player sa isang regular season game sa loob ng mahigit isang dekada. Ipinakita niya na kaya niyang tumayo sa pinakamalaking entablado kahit hindi siya kabilang sa mga pangunahing pangalan ng team. Sa kabuuan ng kanyang 14 games kasama ang Warriors, nagtala siya ng average na 8 puntos, mahigit 2 rebounds at isang assist sa loob lamang ng halos 17 minutong paglalaro kada laban. Ngunit ang higit na ikinagulat ng marami ay ang kanyang 3-point shooting. Hindi na siya kwalipikado para sa isa pang two-way contract matapos ang 4 na taong serbisyo sa NBA. Kung gusto siyang panatilihin ng Warriors, kailangan nila siyang ilagay sa kanilang regular roster at doon nagsimula ang komplikasyon. Upang magkaroon ng espasyo para kay Williams, kailangan sanang bitawan ng team ang isa sa kanilang kasalukuyang rotation players. Isa sa mga madalas na ikumpara sa kanya ay si Gary Payton. Pareho silang kilala sa kanilang depensa, enerhiya, at kakayahang gawin ang mga maliliit na bagay na hindi agad nakikita sa box score. Ngunit, mula pa lamang sa simula ng free agency, malinaw na gusto na ng Warriors na maibalik si GP2 at nang pumayag itong pumirma ng panibagong isang taong veteran minimum contract, halos tuluyan nang nawala ang posibilidad na makabalik pa si Williams. Hindi lamang iyon, nagpakita rin ang Warriors ng kumpiyansa sa isa pang G League standout na si Charles Bassey na binigyan nila ng bagong kontrata. Kasabay nito, pinayagan naman nilang umalis si Quinten Post matapos itong lumipat sa Memphis Grizzlies. Sa ngayon, 2 pa rin ang bakanting roster spots ng Warriors at may isa ring bakanting two-way contract na iniwan ni Williams. Marami na agad ang tumitingin sa mga bagong talento ng team bilang posibleng pumalit sa kanya. Matapos manalo ng Summer League Championship, lumakas ang tsansa ng ilang batang players na makakuha ng pagkakataon. Kasalukuyang hawak nina LJ Cryer at Malevi Leons ang 2 sa 3 two-way spots ng Warriors. Samantala, kabilang naman sina J. Jones, ang ika-54 na napili sa draft, at undrafted big man na si Graham Ike sa mga pangunahing kandidato para makuha ang natitirang pwesto. Habang nagsisimula ang panibagong kabanata ni Williams sa Japan, nagsisimula rin ang panibagong kompetisyon sa loob ng Golden State. Ang tanong ngayon ay kung sino ang susunod na makakakuha ng pagkakataong sundan ang yapak niya at patunayang kaya rin niyang umangat mula G League hanggang NBA. Sa tingin ninyo, tama ba ang naging desisyon ng Warriors na hindi na ibalik si Williams? O dapat ba ay binigyan pa nila siya ng pagkakataon sa kanilang regular roster? Ibahagi ang inyong sagot sa comment section. Huwag ding kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang NBA breaking news, trade updates at mga eksklusibong balita.